European Union mga tol, no? Pinatawan ulit ng pang-18 na sanctions etong China dahil sa kanilang pagtulong o pagbibigay ng suporta dito sa Russian military mga kapatid. Ayon dito sa balitang ito mula rito sa Times of India, ayan, no, China's fiery attack on Europe, no? Syempre babawi ang China diyan mga tol. After Trump over Russia sanctions, vows revenge mga tol. Sabi rito sa report mga tol, China's lashed out at the EU o European Union over its 18th sanctions package targeting 4 Chinese firms linked to aiding Russia's military. Etong 4 Chinese firms na to ay sumusuporta daw sa militar ng Russia. Calling the move illegal and mistaken, Beijing vowed decisive countermeasures. Mga tol, syempre hindi magpapatalo China dyan. No? Nangako ang Beijing na gaganti sila mga tol. The Commerce Ministry accused the EU o yung European Union of violating high-level diplomatic understandings and harming China-EU trade ties. Beijing warned Brussels to immediately correct its error or face consequences. Sabing ganun mga tol. So inatake ngayon ng China etong Europa dahil nga sa kanilang pagpapataw ng sanctions dito sa China. So alamin natin mga kapatid ang detalye sa balitang ito. Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Yan, decisive revenge. EU sanctions China, Beijing vows response. Alam nyo yung nangyari dun sa Amerika at saka sa tawag dito China, 'di ba? Yung trade war nila. Hindi nagpapatalo tong China mga tol, 'di ba? Malaking bansa din kasi sila, malakas sila kaya talagang kaya nilang pumalag. Erroneous and deeply damaging. China furious at EU strike on firms. 4 na firms yun ng China na nalilink daw sa pagsuporta o pag-aid doon sa Russia's military. Diba sinasabi ng China hindi daw nila ugaling makisali sa away ng may away at pinapayuhan nga daw nila ang kanilang mga kababayan na lumayo-layo sa mga gulo. China blast Brussels after EU sanctions on 4 Chinese firms. China blast, China firms. China slammed European Union on Monday for expanding anti-Russia sanctions to Chinese firms. Kasi binigyan nila ng sanction ng Russia at idinamay na nila pati itong mga Chinese firms na to. So galit dyan ang China mga tol. Dito nagsisimula yung mga kaguluhan Beijing's Ministry of Commerce called the EU's move erroneous and deeply damaging. No? Nakakapanira talaga. Sabing ganun. The EU's 18th sanction package targets 4 Chinese companies allegedly aiding Russia. Well, allegedly pa, hindi pa napapatunayan pero binigyan na nila ng pang-18 sanctions mga tol. Firms named include Zhujiang Ship Management and Ace Electronic HK from Hong Kong. Okay, so yun yung mga pinatawan ng sanctions. Also listed are Wuhan Global Sensor Technology and Shandong Odds Industry. So yan yung mga pinatawan ng sanctions, no? China warned that these sanctions violate past China and European Union diplomatic understandings. No? So bina-violate daw ng EU itong kasunduan na yan. This harms bilateral trade, financial ties and mutual trust, the ministry said in a statement. It accused Brussels of disrupting cooperation with actions lacking UN authorization.
China has always opposed unilateral sanctions not backed by international law, it added. So lagi daw nila mga tol na tawag dito nilalabanan yung mga pagpapataw ng nagsasariling desisyon kumbaga o mga sanctions, unilateral sanctions na hindi naman daw sinusuportahan ng international law. Beijing urged the EU o the European Union to immediately withdraw the measures targeting Chinese entities. Kaya ng China pumalag mga tol dahil nga malaking bansa sila eh. Hindi naman sila basta-basta bansa lang eh na maliit na kayang ganun-ganunin. Pero eto talagang pinalagan nila etong ibinigay na sanctions ng EU at sinasabihan nila, nananawagan sila sa European Union na agarang bawiin yung ipinataw doon sa 4 na China firms o Chinese firms. Kung hindi, sabi nga ganun dito sa report or else immediately correct its error or face consequences, no? Aba, pagbabanta rin yan. Such actions contradict the spirits of dialogue at the leadership level, the statement said, sabing ganun. Such actions contradict, no? O sumasalungat doon sa pag-uusap, dialogue. Yung essence ng pag-uusap o yung kahalagahan ng pakikipag-usap at the leadership level. We will resolutely defend the rights of our enterprises, the ministry declared. No? Talagang papalagan nila yan. Ano kaya ang magiging ganti ng China dito sa ipinataw sa kanila ng European Union? It promised firm and necessary countermeasures. O yun nga, no? Papalag sila mga tol to shield national interest. Huwag naman sanang umabot doon sa bakbakan pa, no? Mahirap na yun. Dadagdag pa yun sa mga nangyayaring gera ngayon. The EU claims the firms help Russia bypass arms restrictions amid the Ukraine conflict. So yan ang sinasabi ng EU na bypass daw ng mga firms na yon yung arms restrictions. Kumbaga parang ipinagbabawal kasi di ba may sanctions sa Russia na hindi sila pwedeng bumili o kumuha ng mga armas galing sa ibang bansa, di ba? Pero bypass daw yan ng mga firms na yon kaya sila pinatawan ng restrictions. Beijing denies, so hindi yan pinapatotohanan ng Beijing, insisting its businesses comply with international regulations. So hindi yan totoo, sabing gano'n ng Beijing. At ang kanilang mga negosyo daw ay sumusunod sa mga regulasyon. No? So hindi totoo na bypass daw nila itong arm restriction sa Russia. So ito kaya ay pwedeng magdulot mga tol ng talagang laban ng pandaigdigan pag ganito mga kapatid sa ganito mga pag-aaway. Pero sana naman matatalino itong mga leader na mga to, no, para hindi na nila palalain pa ng ganun. Tensions now rise as economic fallout looms over China-EU trade tie. So ano kaya ang magiging sagot dyan mga tol ng China o yung magiging consequences daw, no, laban dito sa EU, no? Iba na talaga nangyayari ngayon sa ating panahon. Ano ang inyong masasabi rito mga kapatid? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.